Na kasya ang 1,000 kalabaw dun sa rules of impeachment right now. That's my comment. Pero sa nga, kayo kinakausap niya. Walang kahit na anong espesyal na araw ngayon kung hindi last day of session na kailangan tapusin ng dapat tapusin. Pero sir, sa this day, sir, may pag-uusap with SP ng mga possible preparation, sir? Wala. Zero. Pero sir, yung rules, Supalpal ho itong si Martin Romualdez sa mga litanya nitong si Senator Joel Villanueva dito sa video na to. Hindi daw ho nila ura-uradang maaaksyonan yang impeachment na yan dito kay Vice President Sara Duterte. Kahaba-haba nga naman kasi ng linggo, itatransmit pa ho, ipapadala pa yung article of impeachment kung kailan nag-adjourn ang Senado. Pero sa bagay, no, ika nga nila, two birds in one stone ang banat nitong si Martin Romualdez. Pagka hindi nyo inaksyonan yan, naku, kayo ang pagmumukahin lang masama. Kawawa ho itong mga re-election ni Senador, pati ho sila ay makakaladkad dito sa kapritsyo nitong si Martin Tambalus Romualdez. Tandaan ho natin mga kababayan, 32 million ang bumoto dito kay Vice President Sara Duterte. Ngayon ho mga kababayan, pagka nagkamali, yang mga re-electionist na yan natatayo bilang mga hukom dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, tayo ho talaga ng mga ipapakita yan sa ating mga kababayan. Masasaksihan ho yan ng sambayan ng Pilipino. Kaya dapat hinay-hinay din ho kayo. Kung gusto nyo makapangampanya at talaga makapagpakilala sa sambayan ng Pilipino para dun sa mga gusto pang bumalik sa Senado, ayusin nyo ho yung mga magiging desisyon nyo dyan sa impeachment na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago yan mga kababayan, nakaturo na ho sa inyo itong si VP Sara. Pagka hindi po kayo nag-subscribe, naku, sama na ng tingin niya, oh. Hindi, ano ho yan mga kababayan, ilalagay ko na ho dyan ang larawan itong si VP Sara. Para pagka pinapanood ito ng mga kalaban, alam ho, nitong mga tambaluslos na to, na binabantayan kayo ng mga taga-suporta nitong si Vice President Sara Duterte. Ayun na nga mga kababayan, mega love shoutout ho muna tayo, kagaya ho ng nangyari dun sa huling video natin dahil natambakan tayo at ayaw na ho nating maulit yon. Mag mega love shoutout ho tayo ng mabilisan. Para dito kay Ma'am Arlene Perez. Ma'am Arlene, long time no read. Maraming salamat to ha. Mega love shoutout. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Isang banal na aso. At Santong Kabayo, abante, hehe. Putragi si Sara ang House of Crocs. Walang matinong nagawa, buwisit. Para doon sa mga congressman na gumugusto sa impeachment ni VP Sara, relax lang kayo ha, nakakuha na ako ng klarong listahan. Nakakuha na ho na tayo ng klarong listahan kasi ang hirap kumuha ng klarong listahan. Hindi ko maintindihan yung pagkasulat ng pangalan nila, hindi ho natin mabasa. Bukas mga kababayan, sa mga susunod na video natin, talagang kahit na mapupuyat tayo ngayon, isa-isahin ho natin ang larawan at mga distrito nitong mga walang yang congressman na to para makilala ho sila ng ating mga kababayan. Ang tanong nga dito, sa magkanong halaga sa pirma nyo na yan para sa impeachment ni VP Sara, di ba? Ang lagay, ganun-ganun na lang ba? Pipirma tong mga to, ng ganun-ganun na lang. Siyempre, nakita na nila, tayo dito, pipirma-pirma tayo. Nakabuo na ho sila ng 1/3. Nakita nila, maganda bigayan. Sige, pirma na tayong lahat para dun sa 200, pirma na tayo. Ganun ho siguro ang nangyari dyan. Kaya sumobra sa 1/3 yung pumirma dyan sa impeachment na yan. Anyway, nandyan na yan. Abangan na lang ho natin sa Senado. Pero sa tingin ho natin hindi mai-impeach si Vice President Sara Duterte. Puputok lahat sa pagmumukha ni Tambaluslos, lahat ng mga kapalpakan niya na yan. Ito, mega love shoutout to. Dito kay Idol TV Canada. Idol TV Canada, grabe naman ho yan, sir. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Grabe naman tong si Idol TV Canada. Magandang araw, mga idol. Kayo hong idol ko, ingat ho kayo dyan sa Canada. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to. Idol TV Canada, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Sobrang na-appreciate ho natin yan. Nawala yung mga numero natin. Minsan kasi nawawala ng internet Ito talagang na to. Yan. Ayan ho mga kababayan. Ang ganda ng numero natin 774,707. Palakpakan, napakaganda ng numero natin. Ayos.
Sa mga hindi pa ho nag-subscribe, subscribe na ho kayo. Wala hong bayad yan. Yan ho ang pinakalibre, yung pag-subscribe kay PH Update. Pakinggan ho natin ang mga litanya nitong si Senator Joel Villanueva. Makibalita ho tayo dahil nag-adjourn na ang Senado ngayong araw na to. So anong gagawin yan ho diyan sa impeachment na yan itong si Vice President Sara Duterte? Hintay lang ho tayo mga kababayan. Well, hindi natin po pwedeng pangunahan kung ano man ang mangyayari at hindi tayo si Nostradamus at hindi rin ako naniniwala sa hulaan. So, tayo bilang parte ng Senado, we're just ready to do our part and perform our duties and responsibilities. Yan yung Wala, may choice ba kayo? Wala naman ho kayong choice, Senator Joel. Kung maaari nga lang, di ba? Wag na yung impeachment na yan. Kasi ilan ho yung re-election ni sa inyo? Ibilangin ho natin, ha? Oh. Ilan ho ba yung re-electionist na mga senador? Ito ho sila mga kababayan. Ito ho yung mga re-electionist na senador. Teka lang ho, ha? Ito ho. Ito ho yung mga re-electionist. Etong si Pia Cayetano, Lito Lapid, Francis Tolentino, at itong si Bong Revilla. Yun hong mga nasa admin slate, nasa slate nitong si Marcos Jr. PDP laban naman, Senator Bato, Senator Bongo. Tapos merong isang mangga, Senator Amy Marcos. Pero sa ano din ho yun, sa administration pa din ho yun, no? Kumbaga, para dito sa mga para dito sa mga senador na re-electionist, mag-isip-isip po kayo. Binabantayan ho kayo ngayong mga panahon na to ng 32 million na bumoto kay Vice President Sara Duterte. No mga kababayan, no? Kaya ho nakaturo yang si BP Sara, yan ho ang representasyon na nagbabantay ang 30 million sa inyo, 32 million sa inyo. Para doon sa mga senador, ayusin nyo ho yung mga desisyon nyo sa buhay. Ito si Senator Joel Villanueva, ano lang naman yan kumbaga, naka-relax lang yan di ba? Wala na ho yan, kumbaga, sitting pretty yan. Sila ho talaga titimon, sila ho talaga sasalansan dito sa dito sa impeachment na to. Yang si Cayetano, yan si Escudero, si Gatchalian, si Ejercito, si Robin Padilla, si Joel Villanueva, itong Cynthia Villar, itong si Mig Zubiri, si Rafi Tulfo, sila ho talagang sasalansan dyan. Ngayon, para dito sa mga maiiwan na to, kalmado lang ayusin ho natin yung mga desisyon natin sa buhay. Kasi 32 million ho, huwag niyo hong babuyin yung ibinigay na mandato ng 32 million dito sa kay Vice President Sara Duterte. Sana magsilbing paalala lang ho yun. Pero maganda itong mga sinabi dito sa video na to ni Joel Villanueva. Pero natatabangan na ho tayo ngayon dyan sa sinumpaan naming tungkulin bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas. So whatever it is, ano man ang kailangan namin gawin bilang representatives of the people, senators of the people, yun ang gagawin namin. Once matransmit, walang magagawa. I cannot make a statement or anything because that's already thinking na may magta-transmit, di ba? Hindi natin pwedeng not even to anticipate na may magta-transmit. Dapat alam mo yun. When you took your oath as a member of the Senate, alam mo yun that if ever this happens, you will be sitting as a member of the jury. You will be part of the impeachment court. Alam mo yun. So, it's just there. Sir, Nothing special today or anything. As a senator, when you wake up in the morning, when you do your job every single day, alam mo yun, na parte ng trabaho mo yun. If it comes, it will come. Sir, kahit naka-adjourn, pwede kayo mag-hear? Mahirap again na isipin na mayroong mangyayaring ganyan, no? Mahirap. But again, as I mentioned earlier, we're ready, we're prepared kung ano man yung hinihingi sa amin ng aming tungkulin bilang mga miyembro ng Senado. Pero sir, sa process po, what happened? Process. Okay, process. Parang kaya nyo ako tinatanong dahil PhD na ako sa impeachment when I was in the House. Process, iba-iba yun. Iba yung sa House, iba yung rules ng House, iba yung sa Senate, di ba? And when you look at the rules in the Senate, napakagandang topic yan kasi masalimuot yan, mahaba yan, iba yan. You're sitting as an impeachment court if ever it is going to happen, di ba? So, mahaba yan. Tinitignan ko kanina yung... Grabe, ang tagal pa ho pala ng balik nila, sa Junto pa ho.
Sa June 2 pa ho ang balik, pero base doon sa naging previous pronouncement nitong si Boy Kilay, ang sabi ho niya, kahit daw naka-adjourn sila dahil ano yan, special yan, impeachment yan, tatalakayin pa rin daw ho nila. Yun ang sinabi niya doon sa mga ano niya, previous interview niya, no, na talagang kahit na naka-adjourn sila, pagka napadala yung articles of impeachment sa Senado, tatalakayin daw ho nila. Hindi ho natin malaman, naka-adjourn sila tapos mag-i-impeachment sila. Ngayon, yung ibang mga senador, wala sila dyan dahil nangangampanya, wala silang magagawa, pupunta sila dyan. Ngayon, ang pagpunta nila dyan, pagka meron ho silang maling tanong, naku, mayayari ho sila sa sambayan ng Pilipino. Nakita nyo ho kung paano nalitsyon ng mga congressman na to dahil doon sa TWADCOM. Huwag nyo na hong hayaang maranasan yung naranasan ni Abante. Hindi naman siya tinitreaten ko yung mga ano ha. Kung maayos naman kasi sa ayos sa gusto natin, talagang tatrabahuin niya si Vice President Sara Duterte. At kung umabot dun sa punto na yon, kahit sino pa ho sa mga senador na yan, once na nagkamali ho, at talagang nakita ho natin na medyo palsipikado na at dispalinghado na yung mga banat sa pagtatanong, dyan sa kung paano nila hawakan niya ang impeachment na yan, talagang makakarinig ho sila sa atin. Mas masaol pa ho siguro doon sa ginawa natin dyan sa mga walang niyang congressman na yan. Matagal ho silang nananahimik. Kumbaga, sabi siguro nito sa Tambalos, sa inyo na yung bola, ha? Basta kami, kasi napuputukan ng House of Representatives, yung mga nagtatanong-tanong dyan sa impeachment na yan, sabi siguro nila, sige, ano yun na, pirmahan nyo na yan, 205, kung ilan yung mga pipirma dyan, tapos bigay nyo na sa Senado. Wala na sa atin ang bola, di ba? Tapos ang mga kababayan, ang bukas na una talakayan kung sino-sino yung mga tatrabaho para dyan sa impeachment na yan, dun sa mga prosecutor, yung magsisilbing prosecutor. Hindi una natin natalakay dun sa huling video natin. Tatalakayin lang una natin sa susunod na video natin kasi medyo marami-rami pa ho ito mga kababayan. Rules, parang form lang yung nandun walang laman whatsoever. Remember nung time ni Senator Pimentel, di ba sinabi niya, nag-hearing tayo dito sa impeachment court. Hindi pa pala kompleto itong rules natin, ang daming kulang. Pero hindi ba magiging guide yung naging experience in the corona trial? It's some sort of a guide, precedence, etc. But again, mahirap mag-isip ng ganyan kung hindi naman natin parang pinangungunahan natin yung events na possible na mangyari. Ang sinasabi ko lang is that itong mga nakaraan and in history, even the rules ng impeachment, kailangan balangkasin ng mabuti. So, sir, kailangan ika-craft pa yung rules specific for these You see the impeachment? rules, masyadong general. So, pero ibig sabihin kailangan ng bagong rules kasi ang sa nakaraan yung presidente tsaka Chief Justice. So this time, Vice President. So kailangan ng bagong rules? Again, pangungunahan natin ang Senado pagka nagsalita ako. Siguro, kung gusto nyo, off the record nyo kasi para ayokong pangunahan ng mga kasama natin. Ang point ko lang is, na kasya 1,000 kalabaw dun sa rules of impeachment right now. That's my comment. Pero sa hindi kayo kinakausap niya. Walang kahit na anong espesyal na araw ngayon kung hindi last day of session na kailangan tapusin ang dapat tapusin. Sir, for this day, sir, may pag-uusap with SP ng mga possible preparation, sir? Wala. Zero. Pero sir, yung rules, pwede Nako, paano ba yan, Martin Romualdez? Di daw napag-usapan sa Senado yung ano na yan, yung impeachment na yan. Sa bagay, no, okay din, wala namang pakialam si Martin dyan. Kumbaga, malinis na yung kamay niya dyan eh. Ibubunto niya ang sisi sa Senado. Yan naman ho ang gusto nila, pahinain ng Senado, siraan ng Senado. Di ba, gusto ho nila tanggalin na yan. Yung tipong sila lang nag-uusap dyan sa House of Representatives. Nagkaroon tayo ng People's Initiative noong nakaraang taon, 2023. 2024, nagkaroon ho ng pirmahan, ika nga. Nangangalap po sila ng pirma para baguhin ang ating saligang batas. Yun naman ang gusto nilang mangyari. Ngayon, pagka ang gagawin ho niyan na itong mga congressman, pagka hindi tinalakay ng mga senador, ginawa na namin ang part namin. Ngayon naman, gawin nyo ang part nyo. Ganun ho mangyayari dyan. Siyempre, wala akong choice itong mga na-corner ho sila ng tambalos. Ay, nako, na-outsmart kayo ng mga bangag kayo dyan sa Senado. Sa bagay, ginusto nyo naman yan eh.
Ginusto naman ho yan ni Chis Escudero. Ginusto nyo naman ho na gawin ho kayong... Ginawa ho kayong... Ang pangit mang sabihin no? Ang pangit mang sabihin. Ito, last lang to Ginawa ho kayong ni Tambaluslos. Bitch ni Tambaluslos. Yang Senado, ginawa ho niyang ganon. Kayo ni Tambaluslos. Ni Martin Romualdez. Ganon ho ang ginawa niya sa inyo. Patalikod. Binanatan niya kayo. Hindi kayo nakaporma patalikod Siya na ang pangit ng mga analogy natin. Hindi, literal. Binaboy ho ni Martin Romualdez ang Senado. Kaya ngayon, wala ho silang choice kundi tumugon. Kasi hindi kayo kumontra Hindi nyo kinwestiyon o hindi kayo nagsalita. Hinayaan nyo lang ang Senado, ang House of Representatives sa lahat ng kababuyan na gusto nilang gawin. Kaya ngayon, kayo ang mapupunta doon sa sitwasyon na kung saan kayo ni Martin Romualdez. Hindi siyang gawin even during the break. It has to be decided upon plenary action yan. You can paikot or discuss about it among yourselves and then promulgate it in the plenary. So, sir, some scholars were saying... Guys, even the referral takes a plenary action, okay? I'm sure you guys are aware of that. Sir, ibig sabihin, you will not be able to act on it kung naka-join kayo. Kailangan... Walang plenary. Brain. Sir? So, Walang plenary, so yeah. So walang How? plenary, so hindi nyo ma-actionan yun kung isa The rules? na naka-join na kayo. The rules or whatever it is again, there has to be a plenary action, okay? So kung hindi ma-actionan sa plenary, hindi pwedeng action, hindi makakapag-impeachment trial. Possible yan. Lahat ng gagawin namin, even the declaration of the senators sitting as an impeachment court, kailangan ng plenary action. Pero diba? sir, some scholars were saying na kahit naka-adjourn ng Senado, kayo ang role nyo bilang senador, pero when it comes to impeachment, may special role kayong ginagampanan. So kahit naka-adjourn, you can continue. Nasa constitution. Anak ng toko, ibang klase ko talaga itong mga... Mas excited pa kayo sa mga tatayo bilang mga hukom dito sa na to. Dito sa impeachment na to. Ibang klase ho talaga itong media. Sa bagay, hanap buhay nga naman nila yan. Pero tayo mga kababayan, napakarami naman pwedeng pag-usapan. Sa bagay, itong mga mainstream media, gusto rin nila ma-impeach itong si BP Sara. Baka yung pinambabayad ni Tamba sa kanila, yan ang instruction. Ma-impeach si BP Sara, yan ang babaran nyo ngayong ngayong mga panahon na to. Tama. Pero again, it is the plenary action that would give us the go signal na we can, parang di ba pagka nagbe-break tayo, kahit committee hearings lang, kailangan banggitin mo doon sa plenaryo na ito ay ino-authorize ng bawat miyembro ng So pwedeng mag-continue Senado. sa susunod na Senado? Yeah. Is that what you mean? Um, Kung halimbawa matapos... all things being again it's so hard for me to speak on just ito anticipation na po pwede mangyari, etc. Lahat possible lahat subject to be questioned by anybody, any sector of the society. The scholars were saying, binabanggit kanina ni ma'am, pwede kayong convene as an impeachment court during the break. Merong pwede, merong hindi. Bakit sabihin hindi? I can give you all the arguments, both sides. I can talk about it. But again, it's useless for me to say this. And it's very hard. You have to understand, on my part, I'll be sitting as a judge. I cannot make any comment na pabor o hindi pabor sa kanino mang kampo. Sir, offhand lang, just in case lang naman matuloy yung transmit talaga. Can you walk us through kahit konti lang? Just in case matuloy. Anticipating kung matuloy yung hindi ko alam kung matutuloy nga. Yes, sir, yes, sir. But isang una yung gagawin, sir, ay dapat ma-plansya muna yung rules. Ang unang gagawin, pag-uusapan kung isasama to sa reference of business. I think that's the first step. Di ba? Pero sir, ano po general sentiment ng... I cannot speak for my colleagues. And again, if it is impeachment, as much as possible, we don't want to talk about it.
Pero sir, especially anticipating whatever scenarios, no? And you can only convene the impeachment court if ma-refer nyo mamaya sa... ma-refer sa session, sir. Sa plenary. Sabi nyo plenary action, sir, di ba? Sige na, pagbibigyan ko kayo, ha. Final, dinala. Nasa agenda ba ngayon? Wala. Ilalagay ba sa reference of business o hindi? Pag nalagay sa reference of business, another step, babasahin ba? Pag binasa ba, saan dadalhin? Ni-refer ba? Saan ni-refer? Di ba ganun yung process? Oh, yun ha, malinaw ho yun. Ibig sabihin ho talaga, ano yan, matitenga muna yan sa Senado, matutulog pa ho yan. Sa June pa lang ho natin ulit pag-uusapan yan. Hindi, ano ho yan, ibubrute force ho yan. Ang laki na nagastos ni Tamba dyan eh. Kayo ba naman, balita ho natin, kada isang pumirma, kada isang congressman daw hong pumirma dyan sa impeachment na yan, 150 million. 150 million ho. Times 200 na lang ho natin. Ilan yun? 30 billion! 30 billion! Anak ng toko, laking pera niyan ha. Baka yung iba konti-konti lang, no? Pa 10 million lang yung mga party list, no? Siguro yung tag 30 million, yung 150 million, siguro para yun doon sa mga mabibigat ang pangalan. No, para sa kanila ho siguro yung ano na yun, yung 150 million. Pero yung kagaya ng mga party list, except doon sa isang party list, ano ho lang siguro yung sa mga yan, mga 10 million, 5 million, 15 million. Pero doon sa mga malalaking bigati ng pangalan na congressman, yung mga maiingay sa social media, hindi ho bababa ang 150 million sa mga yan para sa pirma nila dyan sa impeachment na yan. Ang sabi nila, di umano. Eto mga kababayan, punta ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Makibalita ho tayo dito kay Atty. Panelo. Ayun na ho, nangyari na lahat-lahat. Nagsalita na sa bayan ng Pilipino. Napakaraming nagpunta dun sa rally na kung saan sumasang-ayon doon sa sinabi ni Marcos Jr. na tigilan ng impeachment. Nagpatuloy pa rin ho. Sa tingin niyo ho ba, interest pa ng sambayan ng Pilipino ang ginagawa ng mga congressman dyan sa House? Panoorin mo natin ang interview nito si Atty. Salvador Panelo. Ano yung magiging papel niya in case na mukhang meron magiging papel si Atty. Salvador Panelo. Sigurado yan. Magaling na abogado yan. Atty. Sal, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon po, Atty. Sal. Straight to the point na tayo. Ano hong reaksyon nyo dito sa impeachment na isinulong ngayong araw na ito? Well, gaya ng inaasahan at matagal ko nang sinasabi paulit-ulit na itutuloy na yung impeachment. Yung mga kontra kay Duterte, matagal na nilang plinano yan. At ang unang-una, ang layunin nila ay propaganda against BP Sara. Inilalarawan nila na siya'y hindi mapagkakatiwala ang opisyal at kailangan tanggalin. Pangalawa, ang ultimate na layunin nila doon ay disqualify siya sa presidential contest sa 2028 sapagkat siya ang leading contender. At pag nanalo sila sa impeachment, makonvict, definitely disqualified na siya. Kaya yung impeachment na yan, whether ituloy nila o hindi, kasi hindi mo alam kung yung Senado tutuloy nila yung convince ng impeachment court. Sapagkat mayroong eleksyon baka busy na sila. So if that happens, for next year yung impeachment kasi may 1-year ban. Ngayon, kahit na hindi matuloy yan at 1-year ban, ganun pa rin. The purpose is to destroy her. Matagal pa 2028 So you mean, attorney, pwede lang i-refile yan next year? Kung sakaling upuan ngayon yan, i-refile lang next year yan? i-refile lang yan. Kasi pag hindi mo tinuloy yan, may 1-year ban yan. Ngayon, ang implikasyon ng pag-file nila, isa lang. O dalawa, siguro dalawa. Number one, hindi sila nakikinig sa overwhelming voice ng sambayanan na kontra sa impeachment sa Vice Presidente. At
Pangalawa, hindi nila iginagalang yung kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. Nakalimutan na yung impeachment kasi makatwiran ang kanyang mga kadahilanan. Number one, sabi niya, that's divisive. Paghahati-hatian lang natin yan, lalo tayo mag-aaway-away. Pangalawa, non-productive yan. Kasi hindi kayo makapokus sa inyong legislative agenda. Pangatlo, kaso ang problema dito, Attorney Salvador Panelo, ang nanguna pa ho doon sa doon sa listahan walang iba kung hindi itong si Sandro Marcos. Suwail na anak ho ba siya? Ganun ho ba yun, Attorney Salvador Panelo? Sabi na ng ama niya, wag impeach, pero itinuloy pa rin ho nitong bata na to. Ibig sabihin, gusto rin ho ni Marcos Jr. Kumbaga ginagaya niya ama niya, ginagawa niyang role model, di ba? Talagang pagka may bumabanat sa tatay niya, pinagtatanggol niya, no? Ngayon, siya ho ang pinakauna doon sa listahan, doon sa mga pumirma para sa impeachment itong si VP Sara, di ba? Hindi ko totoo na ayaw ni Marcos Jr. Gusto ho ni Marcos Jr. na ma-impeach si VP. walang makikinabang na kahit na isang tao. So bakit niyo itutuloy yan? O madaling sabi, itong mga kaalyado niya, hindi nakikinig sa kanya, hindi pa nakikinig sa bayan. So ano magiging resulta? Yan pong galaw nila ay mapapalakas lamang ang suporta ng taong bayan kay VP Sara, and it will fan the flames of disgust and rage against the willful and brazen violation of the Constitution. Yung mga garantiya niya sa saligang batas, talagang nilalabag nila ng gusto. Kaya lalong mag-aalab ang galit sa kanila. Mukhang hindi nila natututuhan ang mga aral na iniwan ng kasaysayan. They have not learned the lessons of history. Kaya nung marinig kong tinuloy nila, talagang yung kasabihan, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Alam mo, yung mga Diyos ng Tanana, pag gusto kang ihulog sa bangin at itapong ka sa dagat, paliligayahin ka muna, lalasingin ka bago ka tuluyang ihulog. Kaya yan ang nakikita natin dyan. Pero sa ngayon ho ba, sa tingin nyo, merong posibilidad na upuan ito ng Senado at hindi gumalaw yung impeachment na yan? Dahil depende break nga sa na ho kanila. Kasi it will affect their campaign. Kasi marami rin electionista, di ba? At busy-busy na sila. Kapag may mga kumoto dyan, o nakiusap sa kasama, wag na yan, saka na lang yan. Anyway, malayo pang eleksyon. Hindi sila magkukumpid. Ang masakit po doon, ang magiging busy dyan, let's say, Senator Bongo, Senator Bato, which are known allies of the Vice President. Sila yung re-electionist. So kung magiging dalawa nga naman yung concentration, hihina yung kanilang campaign. Yun. Correct. Di ba ho? Kaya most likely, Nakuha nito si Kuyang Benny Antiporda, no? Nakuha niya ho yung kumbaga strategy gustong gawin itong mga walang yan na to. baka yung mga yan hindi interesado sa impeachment court. Nakasama sila. Okay. So as of now, ano po ang strategy na nasa isip nyo na yung makikita ng ating taong bayan para naman po malaman na hindi na panghihinaan ng loob ang mga Dutertes? Unang-una, meron ng panawagan at meron ng pahig niyan si VP Sara. I think 2 weeks ago sinabi niya na tungkol niya sa impeachment. At sabi niya, hindi siya napitinag yan. I'm ready to face the impeachment trial. Ready na ang aking legal team, sabi niya. Kaya nung ako nga kanina tinanong, anong sa tingin niyo? Paano niya haharapin ang impeachment? Ang sagot ko iisa lang. Inday Sara will face the impeachment smilingly, courageously, and competently. Anong magiging may papel po ba kayo sa in case na magkaroon na ng hearing sa impeachment?
matagal na yung aking papel, di ba? Pinagtatanggol ko, alkalde pa yun, pinagtatanggol ko, ano pa bang papel ko ito ninyo? So, isa kayo sa Paulit-ulit na ako Isa, na- ako isa na- kayo sa defense lawyer. defense panel. Oo. Ay, hindi na kailangan maging defense lawyer. I've been defending her. Ano pa bang tawag mo doon? Ibig sabihin ba, pang mag-meeting pa? Sa bagay, wala pa naman, no? It's too early to Kung naglalatag pa ang Senado ng kanilang rules, naglalatag din ng depensa. depensa. Oo, tama. Eh, Basta ready na si Inday Sara dyan. Ulitin ko Aha, she will sige po. face the impeachment smilingly, courageously, and competently. si dating Pwede na Pangulo si Bibi Sara Duterte, anong sabi? Tulog pa hanggang ngayon kasi yun ang sleeping time niya. Mamaya Hindi pa. niya pa alam. Ayun, po. Sa Mamaya bagay, pa magigising niya, mga 7. hindi na Kaya rin- natutulog yun ang alanganin. Ano ba naman ang... mukhang hindi rin Pero tatawa lang yun. Oo. Matagal na yan. Expected Diba, naman, ganun ba ano? yung style nun? Oo. Okay po. Attorney Sal, baka meron pa kayong gustong sabihin na hindi namin naitanong. Go ahead po. Wala na ako naisip na idadagdag pa. Ayun. Basta, she will face it smilingly, courageously, Yun. and competently. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal Panelo. Naano ho yan talaga. Pero pakinggan ho pa ho natin na sasabihin itong sila Sir Nelson at itong si Koyang Ben. Full of confidence. Hindi, yung parang natutuwa pa siya, no? Ay, buti naman. At Hindi, para once and for all, matapos na. tapos na. At saka magkaalaman. Oo, mag-aalaman na. Sa bagay, ha? Ito po ang ating mga reaksyon sa ating tanong na may basihan nga ba itong impeachment laban kay BP Sara? Ito dahil lang sa politika. Ito ang mga reaksyon sa caller ho natin. B, hindi. Walang basihan. Pangigipit lang ang ginagawa nila kay BP Sara. Melchor Alvarado. Pati ho yung mga pakinggan natin ito. Wala, pinersonal lang nila si Sara para hindi tumakbong presidente. Liyam ng Caloocan. Ayun, talagang yung mga kababayan ho natin nasa side nitong si VP. Kaya para doon sa mga senador, maghinay-hinay ho kayo dahil binabantayan ho kayo ng sambayan ng Pilipino. Para doon sa 32 million na bumoto kay VP Sara, tanurin ho natin tong issue na to, wag ho natin tantanan. At yung kulang-kulang na BICAM report na pinipilit ho lang pagtakpan. Bakit hindi tinanong kay Joel Villanueva yung kulang-kulang na bahagi ng BICAM report na pinagbasihan ng enrolled bill na yun naman ang pinirmahan ni Marcos Jr. Ba't hindi ko kaya tinanong yun ng mga media, no? Grabe sila. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Malino natin ang Pilipinas. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo.